For problem number 2, a point outside an equilateral triangle is at distances 20 cm, 20 cm, and 36 cm from the vertices. Determine the perimeter of the triangle. So dito meron nabanggit na equilateral triangle. When we say equilateral triangle, this is a triangle with equal sides. Kasi ito yung triangle na yun. Tuloy natin. So, if this is an equilateral triangle, so this is the side. So, dapat pare-parehas yung length. So, kung length x or yung isang side, dapat x yung side ng bawat triangle natin. And also, kung equal yung mga sides nila, dapat yung interior angle nila ay equal lang din. Take note, yung sum ng interior angles natin, di ba, is 180 degrees. So, tatlong equal interior angles, ibig sabihin, i-divide nyo into 3 equal parts yung 180 degrees. So, yung interior angles ng isang equilateral triangle, so 60 degrees lahat ito. Now, meron daw isang point outside of this equilateral triangle such that yung distance papunta dun sa point na yon mula sa mga vertices natin ay 20, 20, and 36 cm. Now, kayo bahala paano yung sinusunod, no? Pero dito, kailangan natin tandaan, so from two vertices, equal yung length nila. So, dapat equally placed siya sa pagitan ng dalawang vertex natin. Let's say, ito yung vertex A, ito yung vertex B, ito yung vertex C. So, ilocate na lang natin siguro si point at this. Siguro dito na lang. Let's say, yan yung tinutukoy na point. So, kung gusto nyo, pwede rin namang banda dito. Or even, dito sa part na to. Pwede rin naman siya dyan. Ito yung mga possible na location ng point natin, no? So, nilocate natin na ganyan as, kunyari kung itong point yung kukonsider natin, so yung distance from vertex A to vertex A is equal. Yan, nilagay natin siya along the middle ng side na yun. So, kung lalagyan natin ng dimension, itong ibang kulay. Say ito. Oops, tagilid. Ayusin ko lang konti. So, ito, let's say, yung 20 na isa, ito is 20 din. And then, from the third vertex, ito is yung vertex B. So, ito naman yung tinutukoy niya as 36 cm. Now, dito ang tinatanong, ano yung perimeter ng equilateral triangle natin? And ulitin natin, when we say perimeter, ito ay sum ng tatlong sides natin. Since this is an equilateral triangle, so sum ng tatlong side niya, so pare-pares namang x, or this is just 3x. So perimeter is equals to 3 times x. Now, kailangan natin hanapin syempre yung x para makompute natin yung perimeter. And to do that, so kailangan natin tumingin sa drawing nating triangle. So dito, as you can see, ang critical dito na kailangan nating malaman is etong line from vertex P papunta dun sa ating point sa labas ng equilateral triangle. Now, sabi natin, di ba, ito ay equilateral, so pare-paras naman yung kanyang interior angles. And also, since parehas yung distance ng point na to papunta dun sa dalawang vertex, sa vertex A and vertex C, so it follows dapat na etong line na to, ito ay tatama dun sa side BC at exactly midpoint ng side AC natin. Ibig sabihin, kung ito, let's say, ito ko ng kulay red na lang, or yellow, mas litaw siya. So, etong length na to, purahin ko na lang yung sinulat ko, this is x over 2, this is x over 2 din. So, x yung total, so dumaan siya sa gitna, so, dalawang x over 2. So, yan yung kailangan natin tandaan dito, no? So, nakate yung ating side BC line from vertex B punta dun sa point outside our equilateral triangle. Now, if we consider yung triangle na ito, so from vertex B to this point, so si point siguro pangalan na lang natin siya as point B. Now, if we consider triangle BCD, so consider triangle BCD, and then i-drawing ko siya.
say this is our interior angles. This is vertex B. Ito si vertex C. And then ito yung point D natin. Yung length ng bawat side natin naman, this is the 20 cm. Ito naman, ito yung 36 cm natin. And this is the side X. So, magagawin natin para makompute yung side X, actually pwede tayong gumamit ng cosine law. Pero bago yun, kailangan muna natin mahanap ano yung value ng isang interior angle. So, dito, itong angle kay vertex C. So, dito kung papansinin natin kasi, ito, take note, hindi to 60, no? Yung 60 kasi natin, ito yung 60 natin, no? Lang burahin natin konti. So, yung ating angle na 60, from the horizontal siya. So, ibig sabihin meron pang excess dito. So, hindi siya 60 lang. Now, dito naman sa baba, so hindi pa natin siya alam. Pero, yung significance nung nalaman natin kanina na dapat etong line from vertex B to point B, dapat hinatin niya sa gitna yung ating side AC. Ang significance nun is nahati sa gitna, basically nahati rin sa dalawa yung ating 60 degrees na angle dito kay vertex B. So, equal yung pagkakahati, dapat equal din yung pagkakahati kay 60 degrees. So, this one, pwede nating sabihin na this is 30 degrees. Sorry, nawala guys. Balik lang natin. So, this is 30 degrees. Now, meron tayong tatlong side to 36, 20, and side X. Tapos, meron tayong isang interior angle. So, we can use the cosine law. So, applying the cosine law, take note, yung nasa labas o yung nasa pinaka-left side is yung side na opposite ng ating angle. So, opposite ng 30 degrees, yun yung 20 cm. So, kung gagamit tayo ng cosine law, this is equal to 20 squared equal to 36 squared plus x squared minus 2 times 36 times x times cosine 30 degrees. Now, with this, we can use our calculator to solve this. So, ito kasi para maging quadratic yung equation natin, no? So, kapag sinolve natin ito, simplify lang muna natin siguro. It's 20 squared equal to 36 squared plus x squared minus 72. Si cosine 30, that is root of 3 over 2. So, leave muna natin siguro sa ganyan. So, 72 x cosine 30. So, at this point, pwede na kayo mag-shift solve ng find the value of x. Pero kung gusto nyo makuha yung dalawang values ng x natin, pwede natin siyang i-rewrite in the standard form of a quadratic equation. O in the form of ax squared plus bx plus c equals to 0. So, yan yung standard form ng isang quadratic, no? So, unahin natin yung term na merong x squared. Sunod natin yung merong x. Then, combine natin lahat ng constant. So, ilipat natin si 20 squared sa kabila. So, meron tayong plus 36 squared minus 20 squared. And this is equal to 0. So, rewrite natin. It's minus cosine 30 plus, so ano yung value ng 36 squared minus 20 squared? That is 896 equal to 0. And then at this point, quadratic equation na siya, no? So you can use any method, any formula for na paggagamit natin para sa pag-solve ng roots of this quadratic equation. So you can use the quadratic formula. It's up to you, no? Kung ano yung gusto nyo gamitin. So pwede rin functions of our calculator. So dito, yung dalawang values ng x natin is equal siya kay, type ko lang, so yung x natin, pwede siyang 39.895 cm. Yung isang solution naman neto, this is 22.4
cm. So, yun yung dalawang values ng x natin. Now, hinahanap ano yung ating perimeter. So, yung perimeter dito ko na lang isulat, no? So, ito kasi is 3 times x dapat. So, dalawa yung value ng x natin. So, you can use either of these two. So, pwede siyang 3 times 39.895 or pwede rin siyang 3 times 22.459. Now, if we solve this, this is 119.685 cm. Ito naman is 67.377 cm. So, ito yung dalawang possible answer natin for this problem.